Ano kayo nasa loob ng kwartong to? Bakit parang lagi na lang maingay tuwing gabi? Buksan ko nga. Alba, anong ginagawa mong bata ka dyan? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang pupunta dito. Gusto mo ang pagalitan ka ng papa mo? Gusto ko lang naman pong tingnan mamaya eh. Saglit lang naman tapos babalik na rin po ako sa kwarto ko. Hindi nga pwede sabi. Huwag na matigas ang ulo mo. Halika na, bumalik na tayo. Ano yung nasa loob, ma? May bago po tayong alaga. Gusto kong tingnan. Alba, wow! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naniniwala ka ba sa swerte? Yun bang hihilingin mo pa lang na mangyari ang isang bagay ay natutupad na agad? Tapos sunod-sunod pa't walang pakundangan ang pagpapaulan sa inyo ng pamilya mo ng blessings. Pera, gamit, pagkain, bahay, halos lahat meron. Pero ang tanong, alam mo ba kung saan nanggaling ang swerte nyon? O sigurado ka bang walang kapalit yun? Tanungin mo munang sarili mo ngayon. Dahil baka ang hindi mo alam na sa sobrang paniniwala mo sa swerte, nakatali ka na pala sa isang kasunduan. Kayo ba? Tinamaan na ba kayo ng swerte? Kung oo, anong nangyari? Gumanda ba ang takbo ng buhay niyo mula noon? At kung hindi naman, gusto niyo bang maranasang swertehin sa buhay? I-comment niyo naman ang mga opinyon niyo. Babasahin ko. At kung gusto niyo namang malaman ang tinutukoy ko, simulan niyo ng pakinggan ang kwentong ibabahagi ko. Hello, Miss Amy. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Itong kwentong sinulat ko ay matagal nang ibinaon sa limot ng mga taong involved dito. Masaya na kasi sila ngayon at may kanya-kanya na rin mga buhay. Pero ako, hindi ko ito basta-basta makakalimutan. Ilang gabi kaya ako walang maayos na tulog dahil hindi ito matanggal sa isip ko. Akala ko kasi, sa teleserye lang nangyayari mga ganito. Yung pala, sa totoong buhay rin. Ito palang kwento ko ay tungkol sa buhay ng mama ko na itago na lang natin sa pangalang Alba. Kung saan, along the story, ay makikilala niyang papa kong si Adonis. Gaganda ng mga pangalan, di ba? Kaso hindi nang tunay nilang mga pangalan. Binago ko kasi yung mga totoong detalye ng kwento. Iwas stalking na rin. Dahil baka magulat ang mga magulang ko na nasa isang YouTube channel ng kwento ng buhay nila. Bago nga palang lahat, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Fatima. O siya, di ko na patatagalin pa. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang lalaki sa buhay ni na mama. Ang pangalan niya ay Banjo. Kumusta ang pag-aaral, Alba? Kailan ko makikita ang grades mo? Tumigil na ako sa pag-aaral, Papa. Hindi ko yata maintindihan ang sinabi mo na. Tumigil ka? At sino may sabing pinahihintulutan kitang huwag mag-aral? Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol dito? Ha, Alba? Bakit ba ang hilig mo akong suwayin? Pa, kumalma ho kayo. May sakit kayo, di ba? Ang tungkol naman sa pag-aaral ko, Papa, hindi na po talaga kaya ng utak ko mag-aral ng medisina. Hindi para sa akin ang kursong yon. At ano naman ang gusto mong maging? Wala kang ang pangarap sa buhay mo. Ano na lang sasabihin sa akin ng mama mo? Kung nabubuhay pa siya at nalaman niyang nagbubulakbul ka, sa tingin mo ba matutuwa siya sa ginagawa mong ito? Kung buhay si Mama, hindi niya ipipilit ang hindi ko gusto. Marami na ako naibagsak na subject last semester. Gusto niyo pa bang dagdagan? Ang laki na ng binabayaran sa eskwelahan. Tapos meron pa ho kayong maintenance. Kung akong papipiliin, mas gusto ko ho sanang tutukan yung pagpapagaling niyo pa. Wala ka na talagang ginawang tama, no? Alba, napakawalang kwenta ng sakripisyo na gusto mong gawin. Pero alam mo, may punto ka. Sana, ikaw na lang ang nawala kaysa ang mama mo. Wala ka namang ambag sa pamilyang ito. Pigil na pigil ang luha no ng mama Alba ko, Miss Amy.
Lumaki kasi siya sa isang mansyon na pinagbabawal ang pagiging mahina. Ang kwento pa niya noon, magmula nang mamatay ang mama Karina niya, hindi na kailanman naglapit ang loob nila ng Papa Lazaro niya. Pa, eto na po yung gamot nyo. Uminom na po kayo. Bakit kailangan mo pang isubo yan sa akin? Anong akala mo? Baldado ako? Wala ho akong sinabi. Gusto ko lang naman pong tulungan kayo. Pwes, hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi mo nga nagawang sundin ang gusto kong maging doktor ka. Tapos tutulungan mo pa ako na ganito? Wala naman ho yatang kinalaman ang pagpapainom sa inyo ng gamot sa pag-aaral ko ng medisina, Papa. At sumasagot-sagot ka pa talaga. Inumin nyo na ho ito. Ganun lang ang routine ng Mama Alba ko ng mga panahon yon. Tinanggap na niya ang kapalaran niyang siya ang mag-aalaga sa papa niya habang buhay. Para sa kanya, tama rin ang desisyon niyang tumigil sa pag-aaral dahil nung pumapasok pa siya, tuwing gabi niya lang nagagawang asikasuhin ng papa niya. Pero nung hindi na siya bumalik sa eskwelahan, halos dito na umikot ang mundo niya. Dalawa na lang kasi sila sa buhay, Miss Aming. Mula nang mamatay ang mama niya, para na rin nawala ng buhay ang mansyon nila. Nagsialisan ang mga trabahador nila. Namatayan sila ng mga alagang hayop, pati na rin ang mga katulong nila, iniwan sila. Sa madaling salita, naghirap ng buhay nila. Maraming nagsasabi na swerte ang pamilya nila nung nabubuhay pa ang mama niya. Kaya gano'n na lang kadepressed ang papa niya nang mawala ito. Para kasing isinama nito sa hukay lahat ng magagandang nangyayari sa buhay nila. Pa, kumain na po tayo. Nakahanda na yung pagkain sa lamesa para makainom na kayo ng gamot nyo. Wala na ba akong ibang marinig sa'yo kundi kumain at uminom ng gamot? Ha, Alba? Wala naman ho akong kailangang sabihing iba. Kung ayaw mo mag-aral, magpamilya ka na lang. Para naman umingay itong mansyon. Naririndi na ang tainga ko sa sobrang tahimik sa lugar na ito. Kung may babalik ko ng lahat, kung nasagip ko lang ang mama mo, hindi na sana ganito ang buhay natin. Pa, alam mo ang sagot ko tungkol sa bagay na yan. Ayoko makipagrelasyon sa lalaki. Ayoko magkapamilya. Ayoko mag-anak. Wala ako kayong makakasama. Anong gusto mo? Habang buhay mo na lang akong aalagaan? Paano kung mawala ako sa mundo? Buti sana kung may ibang bagay na alam kang gawin, Alba. Kaso wala eh. Saan mo gustong pulutin sa uli, ha? Ilang beses ko na po bang sasabihin sa inyo, ayoko sa lalaki. Dahil babae ang gusto ko. Letsing babae yan. Huwag mong sabihin na nagkabalikan na kayo ni Karenina. Sinabihan na kita, hindi ba? Ayokong babae makakatuluyan mo. Alam mo ba kung ano ang kinukondina ng mga tao sa lipunan? Ang mga taong nagmamahal sa kapareho nila. Sana alam mo yan. Mag-isip ka nga, Alba. Alam kong matalino ka, pero ayaw mo kasing ginagamit yung utak mo. Ano bang pakialam ko sa sasabihin nila? Hindi naman silang makakasama ko sa huli. Sabihin mo ulit yan sa harapan ko. Hindi lang yan ang matitikman mo! Pero kahit ano pang gawin niyo sa akin, hindi ko matitipuan ng isang lalaki, Papa. Umalis ka na sa harapan ko, Alba! Hindi pa. Pakinggan niyo munang sasabihin ko, kahit ngayon lang. Hindi ibig sabihin na talunan ako sa pamilyang to. Ay may karapatan na kayong diktahan kung sino at kung anong gusto ko. Hinahayaan ko lang kayo dahil tatay ko kayo. Pero sobra na! Nahilo na ako, Alba. Tumigil ka na! Hindi niyo malang ba naiisip kung sinong mahihirapan sa huli? Kapag pinilit kong gawin ang gusto niyo? Pa, may nobya ako. At hindi ko siya kayang iwanan dahil lang gusto niyo. Sinabi kong tumigil ka na. Ano bang mahirap intindihin doon, ha? Saan ba ako nagkulang sa iyo, Alba? Lahat namang ginagawa ko para umayos ka. Para sa uli, makuha mo lahat ang gusto mo at saka hindi ka maliitin ang ibang tao. Pero inubos mo ang pasensya ko. Simot na ako. Yang babae mo, kapag hindi mo iiwalan yan, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo! Ewan ko sa'yo.
Huwag mo akong subukan, Alba! Lagi na lang ikaw ang nasusunod. Pagod na akong sundin ka. Saan ka pupunta? Alba! Huwag kang bastos! Alba! Tumakbo siya papunta sa hardin nila at nang makaupo sa damuhan, tuluyan ang bumuhos ang luha ng Mama Alba ko Miss Aming. Galit, puot, sakit at lungkot. Yun ang paglalarawan niya sa mansyon nila ng mga panahong yon. Araw-araw pakiramdam niya, bumabangon na lang siya kasi dapat yun ang gawin niya. Dahil kung hindi, baka mas madagdagan lang ang sama ng loob ng papa niya sa kanya na hindi niya alam kung paano nagsimula. Pero siguro ganun daw talaga eh. Lalo na't ang Mama Karina lang naman niya ang nagbuo sa kanilang tatlo. At nung nawala siya noon, parang nasira na rin ang pamilyang binubuo niya noon. Sinabayan pa ang pag-iyak niya ng kulog at kidlat. Halata raw na nakikisimpat siya sa sitwasyon niya ang kalangitan. Sa loob ng bulsa niya, kinuha niya ang pager niya. Noong mga oras na yon, sobrang gulong-gulo ang utak ng Mama Alba ko. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi niya kayang iwanan ang nobya niyang si Karenina noon. Pero wala siyang magagawa dahil mas mahal niya ang Papa Lazaro niya. Natuwa na lang siya sa sarili niya dahil sa huli, ang papa niya pa rin ang nagtagumpay sa gusto nito para sa kanya. Papa, kailangan kong pumunta ngayon sa eskwelahan para magpa-drop ng subjects ko. Baka kasi hindi na ako pwedeng magpa-enroll sa susunod na taon kung tag pa rin ako sa system as enrolled. Bakit? Balak mo bang bumalik sa pag-aaral? Bakit kasi hindi na lang ngayon? Huwag na ho nating ipilit ang hindi kaya, Papa. Tsaka, dadaan na rin po ako sa pawn shop para magsangla ng alahas. Wala na kasi tayong pagkain. Ikaw bahala, Alba. Basta sa ngayon, ang gusto kong gawin mo, hiwalayan mo si Karenina. Wala na nga po. Mabuti naman kung ganon. Bueno, mag-ingat ka sa biyahe mo, iya. Buong araw naging abala ang Mama Alba ko. Kaliwat kanan kasi ang mga pinupuntahan niya. Nagdadasal na nga siya na sana hindi niya makasalubong ang mga kaklase niya para hindi siya usisain kung bakit hindi na siya pumapasok sa klase Miss Ami. Pero talaga mapaglaro ang tadhana. Palabas na kasi siya ng campus noon. Nang makabangga niya ang kilalang basketball player ng eskwelahan /classmate sa isang subject na may crush daw sa kanya. Mas ahead sa kanya ng 2 taon. Ikalawang beses na kasing tumigil din si Mama sa pag-aaral. Alba! Ngayon na lang kita nakita ulit ah. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako, Banjo. Salamat. Sige, una na ako ha. Nagmamadali pa kasi ako eh. Uy, teka lang, uy. Gusto mo bang ihatid na lang kita sa pupuntahan mo? Wala pa naman akong klase ngayon eh. Namiss kita eh. Lalo kang gumaganda. Wala kang kasama? Ikaw lang? Wala. Alam mo namang hindi ko hilig makipagkaibigan kahit noon pa. Eh nasa na yung kaibigan mo babae na dati lagi mong kasama? Anong ang pangalan nun? Karenina ba? Kung pwede nga lang daw na magpalamon sa lupa, ginawa na ni Mama. Bakit nga ba niya nakalimutang lagi silang magkasama dati ni Karenina? Yun nga lang, walang nakakaalam tungkol sa relasyon nilang dalawa. Maliban sa kanyang Papa Lazaro na pinipilit siyang makipaghiwalay sa nobya niya, na ginawa naman niya para lang mapasaya ito. Sasagot na sana siya nang makita niya si Karenina sa kabilang bahagi ng pedestrian. Nagtama ang mga mata nila tapos umiwas agad si Mama ng tingin. Paglingon niya kay Banjo, titig na pala ito sa kanya. Nginitian lang siya. Mukhang hindi na kayo okay ah. Gusto mo bang ihatid kita? Ayos lang ba? Oo naman. Matagal ko nang gustong samahan ka sa mga pinupuntahan mo. Sige, salamat Banjo. Wala yan. Akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Hindi, wag na. I insist. Please, pagbigyan mo na ako. Okay, sige. Salamat ulit.
Muling sinulyapan ni Mama si Karanina kung saan kitang-kita sa mga mata nitong nasasaktan siya sa kanilang dalawa ni Banjo. Gustuin man ni Mama na tumakbo para lapitan ng dalaga at yakapin ito, ay hindi niya magawa dahil alam niyang hindi na rin naman sila pwedeng dalawa. Kaya kahit kinukurot ang puso niya, ay tumalikod na siya tapos sumabay sa paglalakad ni Banjo. Samantalang tuwang-tuwa naman si Banjo na makakasama niya si Mama. May disco sa village na Dan mamaya. Pupunta ka ba? Hindi. Bukod sa wala naman akong gagawin doon, walang kasama si Papa sa mansyon. Kailangan may mag-alaga sa kanya eh. Oo nga pala. Narinig ko yung tungkol doon. Sunod-sunod talagang umalis yung mga kasambahay nyo, ano? Nakakalungkot naman kung ganun. Wala eh. Kahit naman manatili sila sa mansyon, hindi na namin sila mabibigyan ng sweldo. Mas ayos na maghanap sila ng ibang trabaho kaysa umasa pa sa wala. Sinong kasama nyo ngayon sa inyo? Kami lang ni Papa. Di man lang ba kayo tinulungan ng kahit sino sa mga kamag-anak nyo? Hindi. Ganun talaga kung wala na silang maihita sa'yo. Nasanay na rin ako sa katotohanan na walang ibang makakatulong sa amin ni Papa. Wala naman na silang kailangan sa amin eh. Hindi patas yung ganun. Wala akong magagawa. Kailangan ko na lang tanggapin. Tsaka aalis na rin naman kami ni Papa sa mansyon. Makahanap lang ako ng buyer sa lupa namin. Maghahanap ako ng ibang matitirahan. Kailangan kasing mamintay ng gamot ni Papa. Kung ahayaan lang, baka mas lalong lumala. Oo, sige. Susubukan kitang tulungan. Tatanungin ko na rin yung mga kakilala ni Papa kung interesado ba sila. Ang ganda pa naman ng mansion nyo, overlooking ang syudad. Salamat, Banjo. Nga pala, sa palengke lang ako. Sa malapit sa pawn shop. Pambili ng mga pagkain namin pati gamot ni Papa. Ha? Ang gaganda niyang mga gold mo, Alba. Tapos ibebenta mo lang. Wala bang sentimental value sa iyo, mga yan? May isip ko pa ba yun? Kung nasa alanganin ng kalagayan namin ni Papa? Nakakahiyamang aminin pero mahirap na kami, Banjo. Hindi na para mag-inarte pa ako. Kung gusto mo, ako na lang bumili niyan. Pero hindi ko kukunin sa'yo. Itago mo lang. Kung kukunin ko man, siguro kapag kailangan ko na talaga. Ayos ba yun sa'yo? Talaga, Banjo? Salamat ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Hindi na ako makatanggi kasi kailangan ko talaga. Wala yun. Oh, paano ba? Samahan na ba kitang mamili ng mga kakainin nyo? Tapos bilhin na rin tayo ng gamot ng papa mo. Oo sana, para makauwi na rin ako sa amin. Ayaw ko kasing gabihin dahil baka mag-alala sa akin si Papa. Kahit parang wala naman siyang pakialam sa akin. Oh, ayos ka lang ba? Bakit parang nalungkot ka dyan? May naalala lang. Tara na. Ang kwento sa akin noon ni Mama Alba, dinala raw siya ni Banjo sa mamahaling restaurant ng mga panahon yon. Yang-iya nga siya dahil pinagtitinginan sila ng ibang tao. Marami kasing nakakakilala sa kanya, lalo naman kay Banjo dahil sa reputasyon ng pamilya nito. Isa kasi sa pinakamayamang pamilya sa lungsod ang pamilya ng lalaki. Hindi rin naman lihim ang nangyari kina Mama, kaya parang na-conscious siya sa mga titig nila. Pero si Banjo, hindi pinaramdam sa kanyang dapat siyang ma-awkward dahil inaagaw nito ang atensyon niya. Tuwing lumalalim ng isip niya, napakarami nitong baong jokes at natatawa naman siya. Sa madaling salita, madaling nakakapalagayan ng loob ni Mama si Banjo. Pagkatapos nilang kumain, sinamahan siya nitong mamili ng stocks na pagkain, pati na rin ng gamot. At sa loob ng ilang oras na pagsasama nilang dalawa, walang ibang ginawa si Mama kundi ang tumawa, kahit sandali. Parang nakalimutan niyang malungkot nga pala siya at hindi maayos ang relasyon nila lang Papa Lazaro niya. Nang matapos ang lahat ng gawain nila, hinatid na siya pauwi ni Banjo. Salamat ulit sa pag-atid ha. Sobrang masaya akong kasama kita ngayong araw. Masaya rin ako nakasama ka, Alba. Sana hindi itong huli ha. Lalo na mukhang wala ka na ulit balak na magparamdam sa amin. Nakakaya namang hindi magparamdam sa'yo kung may utang pa ako, di ba? Nandito pa yung sinangla ko sa'yo. Oo nga no, ayos lang din pala yung naisip ko na hindi mo na yan kunin. May dahilan ako para makita ka ulit. Sinadya mo, no? Ay, sana lang talaga walang kapalitong sa'yo nararamdaman ko ngayon. Sige na, papasok na ako. Umuwi ka na rin at masyado ng gabi. Salamat sa oras mo, Alba. Ingat ka. Ay, mukhang balik na tayo sa realidad ah. Kaya mo yan, Alba.
Darating ang araw. Malalampasan mo rin to lahat. Saan ka galing, Alba? Papa, ikaw pala. Bakit ka nang gugulat? Paano nanggugulat? Kanina pa ako nakatayo rito sa pinto. Masyado ka kasing nawili sa kung sinong kausap mo sa loob ng sasakyan. Kaya hindi mo ako napansin. Pasensya na po. Pumasok na tayo. Ano pa bang ginawa mo at bakit inabutan ka pa ng gabi? Huwag mong sabihin, nakipagkita ka pa rin kay Karenina. Alba, sinabihan na Hindi kita. po. Hindi ako pumunta sa kanya. Oo, nagkita kami. Pero hindi nga kami nag-usap eh. Sino pala yung naghatid sa'yo? Si Banjo po. Banjo? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan. Yung bunsong anak ni Mayor Cardinal pa. Kaklase ko siya sa isang subject. Pero ahead siya sa akin. Regular lang talaga. May namamagitan na sa inyo? Papa! Ano? Nagtatanong lang ako Huwag mo akong pagtataasan ng boses mo. Wala, hindi po. Sinabi ko na sa inyo. Pumayag akong hindi makipagrelasyon sa babae para sa inyo. Iniwan ko na si Karenina. Kahit masakit para sa akin. Pero hindi ko kaya makipagrelasyon sa kahit na sinong lalaki, Papa. Huwag ka na kasing magsalita ng tapos iya. At saka, huwag mong sabihin pinuputol mo ang lahi ko. Huwag ganoon, Alba. Basta. Huwag niyo po muna akong kulitin sa ganyan. Hindi. Ayoko. Tanggap ko nang hindi ka magaling sa lahat ng bagay. Na baka nga walang magandang kinabukasan para sa iyo. Kaya nga ayokong sayangin ang oportunidad mo magkaroon ng sariling pamilya. Magaling ka sa gawaing bahay. Marunong kang mag-alaga. Kaya baka doon umayos ang buhay mo. Tandaan mo, hindi na tayo kagaya ng dati. Isang hiling mo lang, may bibigay ko na kagad sa'yo. Hindi mo rin masisigurado kung hanggang kailan na lang talaga tatagal ang buhay ko. Kaya sana naman, Alba, pagpikyan mo na ako. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko. Papa naman. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, asahan mong hanggang sa uli kong hininga, ay hindi mo na maririnig ang boses ko, Alba. Papa! Halos sa bunutan nagmamako ang sarili niya dahil sa pinaghalong inis at galit. Inis dahil parang hindi marunong makaintindi ang papa niya. Sinubukan naman niyang sundin ang lahat ng gusto nitong gawin niya. Pero hindi maiiwasan na minsan, may sablay talaga. Kaso yung pilitin siya ng ganito, ibang level na yon para kay mama. Pangalawa, galit siya. Hindi sa papa niya kung hindi sa sarili niya. Kung hindi siguro nawala ang mama niya, baka hindi siya inaapuran ng ganito ng papa niya. Hindi rin siguro ito nalulungkot ng ganun. Bumuga siya ng malalim na hininga. Naramdaman na lang din niyang biglang tumulo ang luha sa pisngi niya. Kung bakit ba naman kasi kailangan mong mawala, Ma? Ang hirap. Oh, sino naman to? Hello? Alba? Si Alba Pajardo po ba to? Ako nga. Teka, Banjo? Ikaw ba to? Oo, ako nga. Tatawagan ko na sana si Billy kasi hindi ako makakapunta ngayon sa disco. Tapos nakita ko yung numero nitong telepono nyo. Doon sa listahan. Sinubukan ko lang natawagan. Buti tama. Kumusta ka? Nakakain ka na ba? Kakain pa lang. Medyo nagkasagutan kasi kami ni Papa kanina. Maghahanda pa lang sana ako ng pagkain namin ngayon. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang puntahan kita? Nako, hindi na. Baka nagpapahinga ka na rin eh. Ang dami nating ginawa kanina. Pero salamat ha. Sabihin mo lang kung kailangan mo ako. Di ako magdadalawang isip na puntahan ka. Salamat. Ang sakit-sakit na kasi. Hindi ko na alam kung ano pang kailangan kong gawin para lang ma-please ko si Papa. Minsan napapagod na rin ako. Sige, ilabas mo lang yan. Pakikinggan kita. Hindi na malaya ni Mama na napatagal na palang usapan nila ni Banjo. Halos lahat na yata ng hinanakit niya sa papa niya, nagkwento niya na sa lalaki. Pero may iniwan lang siyang dalawang bagay. Ang naging relasyon niya kay Karenina, pati na rin ang nangyari sa mama niya. Natatakot pa rin kasi siya sa panghuhusga ni Banjo. Kahit pa sabihin nitong naiintindihan naman siya ng lalaki,
dahil napagdaanan na rin niyang mabigo ang papa niya sa mga bagay-bagay. Sa huli, gumaan na rin ang pakiramdam ni Mama noon. Unang beses daw kasi siyang may napagsabihan ng mga pinagdadaanan niya. Kahit kasi kay Karenina, hindi niya sinasabi ang mga problema niya dahil ayaw niyang dagdagan ang mga iniisip nito. Kaya nga hangang-hanga ako sa iyo eh. Napakatapang mo. Matapang ba yun? Tingin ko hindi naman. Ang duwag ko nga eh. Alam mo kasi, kung anong gusto mo sa buhay, at kung may pagkakataon mo na kaya mong ipaglaban ang sarili mo, ginagawa mo. And for that, know that I am proud of you. Salamat. Isa lang naman ang hinihiling ko ngayon. Sana sa susunod, magawa kong intindihin ni Papa. Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin to, pero... Alba, gusto sana kitang ligawan. Huh? Alba, nandyan ka pa ba? Sige. Doon na nga nagsimula ang lahat, Miss Amy. Naging mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa. Bigla na lang naramdaman ng Mama Alba ko na meron na siyang iba pang masasandalan. At yun ay walang iba kundi ang pamilya ni Banjo. Nang ipapakilala kasi siya rito ng binata, walang pag-aalinlangan na tinanggap siya ng mga ito na ikinatuwa naman niya. Akala niya kasi kailangan niyang paghirapan na makuha ang approval nila, lalo na't hindi na niya kapanday si Banjo pagdating sa estado ng buhay. Hindi na rin naman pinatagal ni Mama ang ligawan nilang dalawa. Sinagot na rin niya si Banjo. Ang problema lang niya ay ang papa niya. Ayaw man niyang kabahan, hindi niya maiwasan dahil natatakot din si Banjo sa Papa Lazaro niya. Handa ka na ba? Handa na. Hindi naman nangangagat si Papa. Baka nga mas ituring ka pang anak nun kaysa sa akin. Dahil matagal niyang gustong magkanobyo ako. Tingin mo kaya? Oo naman. Tsaka para malaman natin, pasok na tayo sa loob. Sige. Papa, nasan ka? Alba, Oh. tulungan mo ako. Nandito ako sa kusina. Paano ginagawa niyo dyan sa lapag? Alalayan natin sa Alba, dali. Oo, sige. Ang huling beses daw na natakot siya ng ganon ay nang namatay ang mama niya. Kaya halos nagkomentado siya nang makita niya ang sitwasyon ng papa niya. Buti na lang daw dahil nandiyan sa tabi niya si Banjo at hindi siya pinabayaan nito. Pareho nilang pinagtulungan ni Banjo na iakyat ang papa niya sa kwarto nito. Hinang-hina raw si Lolo Lazaro ng mga oras na yon. At kung wala raw si Banjo, baka natulala na lang siya at hindi niya na alam ang susunod na gagawin niya. Medyo natutuyot na kasi ang balat nito. Tapos parang animoy lagi naghahabol ng hininga. Sobrang putla rin ng balat. Kung iisipin, umiinom naman ng matanda ng gamot niya. Wala itong pinalampas dahil hindi siya pinababayaan ni Mama. Kaya nagtataka ito kung bakit gano'n na ang itsura ng matanda. Kumalma ka, Alba. Baka mas lalo lang malito kung anong gagawin mo kung hayaan mong unahan ka ng emosyon mo. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito naman ako. Hindi kita pababayaan mag-isa. Natatakot na ako, Banjo. Baka sumunod siya kay Mama. Banjo, hindi ko pa kaya kung pati siya mawawala sa akin. Halika, lumabas muna tayo. Doon mo ilabas yan. Dahil baka maistorbo natin ang papa mo. Huling beses na kinabahan ako ng ganito ay nung araw pang mamatay si Mama. Ano na lang ang mangyayari sa akin kung pati si Papay mawala sa akin, Banjo? Saan na lang ako pupulutin ito? Hindi pa nga ako nakakabawi sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Tapos ganito pa. Maintindihan naman siguro ni Tito Lazaro ang sitwasyon mo, Alba. Alam kong nakikita niya lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Hindi pa siya kukunin ng Diyos sa'yo. Hindi mo naiintindihan, Banjo. Hindi lang naman simpleng kasalanan ang tinutukoy ko. At alam kong kapag nalaman niya to, baka mas gustuhin na nga lang niyang mamatay kaysa sa makasama pa ako. Ano bang ibig mong sabihin? Gaano kabigat ang kasalanan mo? Sapat na para kamuhian niya ako.
At hindi ko kailanman gugustuhin dumating ang araw na iyon. Hindi ka maintindihan. Pwede mo bang ipaintindi sa akin? Sige, sumama ka sa akin. At sana, kapag nalaman mong totoo, hindi lumay yung loob mo sa akin. Kakampi mo ako, Alba. Hanggang dulo. Bakit nandito tayo sa dulong pasilyo nyo? Anong meron dito? Ito, Kwarto? Anong meron dyan? dito nagsimulang lahat. Nung bata ako, itong tanging kwarto sa mansyon namin na kahit ang mga kasambahay ay hindi pinahihintulutang pumasok. Bakit naman? Nandyan daw kasi sa loob ang sinasabi nilang swerte ng pamilya namin. At kapag pinakawalan ng swerte, pwedeng mawala yun sa amin. At ang magiging resulta, babagsak ang pamilya namin. Anong swerte yan? May bulto ba? Hindi. Naniniwala ka ba sa mga kakaibang nilalang? Tulad ng Mga sigbin? sigbin? Parang narinig ko na dati ang tungkol dyan. Sinasabi na may mga nag-aalaga raw ng tulad nila para mabiyayaan ng swerte ang kung sino mang nagmamay-ari sa kanila. At kapalit nun, kailangan mo silang alayan para magtuloy-tuloy ang swerte. Ano namang kinalaman nun sa pagkamatay ng mama mo? Huwag mong sabihin Tama ka. Ang sigbin na yun ang pumatay kay mama. kung sigbin naman ang pumatay. Paano mo yun naging kasalanan? Napakawalan ko ang sigbin ang hindi sinasadya. Bata pa kasi ako nun eh. Dahil naturalesa na rin sa pagiging batang makurious sa mga bagay-bagay. Binuksan ko ang pinagbabawal na kwarto. At doon namatay si mama. Hindi alam ng papa mo na pinakawalan mo. Hindi. Ang alam niya lang. Baka sa sobrang gutom ng sigbin ay nagwala ito at gumawa ng paraan para makawala. Tapos ayun na. Pero ang hindi niya alam. Dahil yun sa kakulitan ko. Ang saklap naman pala ng buhay mo. Kaya nga. Kaya hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako ng mga nangyari. Kung sana hindi ko nagpatalo sa kagustuhang buksan yon. Baka hanggang ngayon buhay pa si mama. Hindi ko na rin kasi natiis Banjo. Tuwing gabi na lang, maingay sa kwartong to. Dahil parang may hayop na umaalulong. Yun pala. Aswang na. Kung ganun, nasaan ang alaga niyong sigbin? Patay na. Pinatay ni Papa. Mula ba nun, doon na rin nawala ang swerte sa pamilya niyo? Oo. Akala nga namin dati. Panandalian lang ang sunod-sunod na kamalasang natamo namin pagkatapos nun. Hindi pala. Kaya hindi mo rin maki-question kung bakit. Kahit alam kong gusto kong gawin sa buhay ko, ay nakadepende pa rin ako sa gusto ni Papa. Ginagawa ko lang yan para makabawi. Na alam kong kahit kailan ay hindi magiging sapat. Ang bigat ng pinagdaraanan mo. Kung ako yan, baka nabaliw na ako. Hindi pa naman. Pero baka malapit na rin. Huwag ka mag-alala, Alba. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Tandaan mo yan. Pangako yan ha. Pangako. Ipinagpaliban muna nila ang pagpapakilala ni Mama kay Banjo sa papa nito. Gusto kasi munang siguraduhin ni Mama na maayos na ang pakiramdam ni Lolo Lazaro bago niya iharap ang nobyo niya. Binibisita rin siya ni Banjo at tinutulungan sa pag-aasikaso kay Lolo Lazaro kapag nagkakataon. Pagkatapos ay mag-uusap sila tungkol sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malalim ang samahan nila na hindi na malaya ni Mama na nahulog na pala siya kay Banjo. Hindi naman daw kasi mahirap magustuhan ng binata. Pero talagang ayaw lang ni Mama noon sa mga lalaki. Dahil nga pusong lalaki rin siya. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik ang sigla ni Lolo Lazaro. Kaya nagkaroon na rin ng pagkakataon si Mama na dalhin si Banjo sa mansyon nila at ipakilala rito. Hindi ko talaga maitago ang tuwa ko ngayon, Alba. Sa unang pagkakataon, nagawa mo talaga akong sundin na hindi ako nabigo sa'yo. Napakabait na bata nitong si Banjo. Mabait po talaga si Banjo at napaka-gentleman din pa. Siguro marami ka ng pusong nabihag, ano iyo? Anong nakita mo kay Alba at siyang napili mong ligawan? Bukod sa maganda po ang anak niyo, mabait po siya, Tito. Swak para sa mga tipo ko. Akala ko nga, hindi niya na ako sasagutin eh. Kita mo na, Alba? Hindi dapat pinalalampas ang katulad ni Banjo. He's a good catch, Iha.
Sigurado akong pag nagkaanak kayong dalawa sa uli, ay maganda at guwapo ang mga ito. Papa, wag mo naman kaming i-pressure. Papunta rin naman kami dyan pero hindi ngayon. Oh, pasensya na. Natuwa lang ako masyado. Banjo, tanggap ka rito sa mansyon namin, ha? Please take good care of my daughter. Mahal ko yang si Alma, kahit matigas ang ulo niya. Makakaasa po kayo sa akin dito. O siya, magpatuloy na tayo sa pagkain. Damihan mo ang kain mo, Banjo. Opo. Gumaan ang loob ng mama matapos ang usapang yon. Mula rin noon, palagi nang bumibisita si Banjo sa mansyon. Tinutulungan niya si mama na asikasuhin ang lolo Lazaro ko. Minsan, sinusundo naman siya ng binata para bumisita sa mansyon nila. Lumipas ang mga araw, naging malapit lalo sina Banjo at lolo Lazaro sa isa't isa. At hindi naman nagkamali si mama nang sabihin niya dati na baka mas ituring pa niyang anak si Banjo kaysa sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ang laki ng pasalamat ni Banjo kay mama. Alam mo naman ang sitwasyon ko kay Papa, di ba, ha? Mahal? Oo, bakit? Wala naman. Ang swerte ko lang na nakilala kita. Ito kasi yung unang beses na may tumanggap sa akin na father figure. Akala ko nun, lahat ng tatay na makikilala at makakasalamuha ko ay hihindaan ako. Pero ibang papa mo. He's both a good husband and a father. Kaya nga sa kabila ng lahat ng hinanakit ko sa kanya, hindi ko pa rin siya magawang iwanan. Alam ko kasing kung meron mang dahilan at nagkakaganyan siya, dahil na rin yan sa kagagawan ko. Alba, pwede ko bang hiramin si Banjo sa'yo? Gusto ko lang siyang makakwentuhan para naman mas lalo ko pang makilala ang mapapangasawa mo. Asawa agad, Papa? Tama naman si Tito Mahal. Doon din naman ang punta nating dalawa. Ay nako, dun ka muna't maghahanda lang ako ng makakain natin. Tutulungan muna kita. Hayaan mo na si Alba, iho. Paghahandaan niya na yan bilang magiging asawa mo. Halika, samahan mo ko, Sarde. Dalahan mo na lang kami doon ng pagkain, Alba. Sige, Papa. Naisip ni mama, mula nang dumating sa buhay nila si Banjo ay naging maayos na rin ang pakikisama ng kanyang papa sa kanya. Mukha nga rin nakalimutan na nito ang mga pagkukulang ni mama bilang anak niya. Kung alam lang niyang pagnonobyo lang ang sagot, sana matagal na niyang ginawa. Kaya ang laki na rin ang utang na loob ni mama kay Banjo kasi ito ang sumagip sa relasyon nilang dalawa ng kanyang papa. Salamat ulit sa oras mo, Mahal. Ano ka ba? Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Napakarami mo nang naitulong sa akin dahil sa iyo. Umayos na rin ang sitwasyon namin ni Papa. Lahat gagawin ko para sa'yo. Siya nga pala. Baka hindi mo na ako makabisita ng ilang araw dito. May pinapaayos sa akin ng papa tungkol sa negosyo niya. Ganun ba? Wala namang problema. Unahin mong kailangan mong gawin. Alam na rin ni Tito yan. Sige, basta mag-iingat ka. Sige. Salamat ha. Kayo rin, mag-ingat dito. Namula ang pisngi ng mama at pabirong hinampas si Banjo. Natawa na lang ang binata tapos ay tuluyan nang nagpaalam. Nung gabing yon, malalim ang iniisip ni mama. Hindi kasi niya namalayang ang dami na palang naganap sa buhay niya nitong mga nakaraang linggo. Isang araw, habang pinapakain ni mama si Lolo Lazaro ng lugaw, bigla itong nagtanong sa kanya. Kung halimbawa, Alba, inagaw sa'yo si Banjo, anong gagawin mo? Ano ba namang tanong yan, Papa? Bakit? Gusto ko lang malaman. Dati kasi magtagpo lang ang mata namin ang mga babaeng madadaanan ko. Nandidilat na ang mga mata ng mama mo. Kahit kailan talaga selosang mama. Hindi naman ako ganon. Kung isang araw maisip ni Banjo na ayaw niya na sa akin, di pakakawalan ko siya. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanya. Kahit gaano mo pa kamahal? Oo. Kung ayaw niya naman, wala naman ako magagawa din, di ba? Hindi mo ipaglalaban? Ipaglalaban, pero hindi ko ipipilit. Bago ang ganong usapan sa pagitan nila ng papa niya. Kaya nang hindi na ito sumagot ay hindi na rin siya nagsalita pa. Itong mga nakaraang araw,
ang gaan ng puso niya. Siguro kasi nakita niyang may pag-asa pa palang umayos ang relasyon nila ng papa niya. Matutulog na sana siya nung makarinig siya ng tunog ng takong na naglalakad sa pasilyo nila. Nagtaka siya, kasi sino ba namang maglalakad doon ng ganong oras? Pagtingin niya sa lumang orasan sa loob ng kwarto niya, nakita niyang 3:00 na pala ng madaling araw. Hindi kaya may multo sa mansyon? Kaso paano naman mangyayari yon? 25 anyos na ako pero kailanman. Hindi ako nakarinig na may naglalakad sa pasilyo ng ganitong oras. Dito tayo sa lobby, ah. Si Papa ba yun? Excited ka na ba sa gagawin natin doon, Lazaro? Hindi mo naman ako kailangan tawagin doon. Dahil hindi naman ako mayaman. Ayos na sa akin ang Lazaro lang. Halika na sa loob. Baka marinig pa tayo ng anak ko. Si Papa? Kailan pa siya nagkaroon ng nobya? Ang bilis ng tibok ng puso ni Mama ng mga sandaling yon. Ingat na ingat siyang binuksan ang pinto ng kwarto niya at saka dahan-dahang naglakad papunta sa tapat ng kwarto ni Lolo Lazaro. Gusto niyang sumigaw ng mga oras na yon at pasukin ang 2 taong nasa loob noon, pero hindi niya magawa at tila nanigas na lang siya sa kinatatayuan niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang pakinggan na lang silang gumawa ng mga kakaibang ingay na kailanman ay hindi sumagi sa isip ni Mama na magagawa ng papa niya. Napuno raw ng galit at sama ng loob ang puso ni Mama ng mga oras na yun, Miss Amy. Kasi para saan pang kagustuhan niya bumawi sa naging kasalanan niya kung nagagawa naman ng papa niya na saksakin ang mama niya sa likuran. Ang sarap po namang magmasahe, Iha. Sana palaging ganito. Gumagaan ang pakiramdam ko. Ayan, ayan, ganyan nga. Pisilin mo ang parting yan ng katawan ko. Oh, sarap. Hayop! Mga hayop kayong dalawa. Ay, ano ba yan, Lazaro? Napakaganda mo, Vanessa. At ikaw rin. Hulog na hulog ako sa'yo. Oh, ay, kailan ka handang ipakilala kita sa anak ko? Oh, agad-agad, Lazaro. Parang hindi ko pa yata kaya. Pero gusto ko na. Kailangan malaman niya. Hindi ngayon. Ang daming tanong na pumapasok sa utak ni Mama ng mga panahon yon. Yun kasi ang unang beses ni Mama na natulog siya ng madaling araw. Kaya hindi niya alam kung kailan pa nagsimula ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nang maramdaman niyang tapos na sila ay agad siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Tapos bumalik sa kwarto niya. Nag-iwan siya ng maliit na siwang na kung saan ay nakita niyang anino ng isang matangkad na babae. Akala ni Mama, yun na, ang una't huling beses na makakatuklas siya ng ganong senaryo. Lalo nang makita niya kung paano nagpalitan ng halikan mga ito sa harapan niya. Halos masukang mamako ng mga oras na yon. Pero muling naulit. Sa ganong oras pa rin ay bumalik ang kabit ng kanyang papa. Maririndi ulit si Mama habang pinapakinggan ang mga malalanding tawanan at bulungan nila. Salamat ulit sa pagpapaligaya mo sa akin. Lahat para sa'yo, Lazaro. Gagawin ko. Hayop! Magbadali ka. Baka magising si Alba. Sige, ingat ka, mahal ko. Mahal kita, Vanessa. Mahal na mahal din kita, Lazaro. Ilang araw nang hindi makatulog ng maayos ang Mama dahil sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung paano niya kukumprontahin ang papa niya dahil sa mga nalaman niya tungkol dito. Pakiramdam niya tuloy. Hinahayaan niya lang ito na magtaksil sa mama niya. Bilang isang anak ay sobrang durog na durog ang damdamin niya noon. Iwas na nga rin siya dito at pakiramdam niya ay napapansin na yon ng Lolo Lazaro ko. Pero ano bang magagawa niya? Ayaw naman niyang plastikin ito. Ngayon lang kita nakita nagdilig ka. Kailangan pa. Mamamatay ng mga bulaklak at halaman kung hindi sila didiligan. Ito na ba ang mga bagong
Pinagkakaabalan mo? Napansin ko kasi ilang araw ka nang iwas sa akin, anak. Magulo lang ang utak ko pa. Kailangan ko muna ng oras para makapag-isip ng solusyon dito. Bakit? Tungkol saan ba yan? At baka may maitulong ako sa'yo. Parang ngayon ko lang narinig sa'yo yan pa. O masyado lang siguro akong nasanay na palagi kang disappointed sa akin. Gusto ko lang naman ang makabubuti para sa'yo. Makabubuti para sa akin? O takot lang kayo magkamali ako? Anong gusto mong palabasin? Na masyadong mataas ang expectation niyo sa akin, Papa. Kaya hindi mo napapansin na nasasaktan mo na ako. Huwag mo akong pagtatasan ng boses, Alba. Dahil totoo namang wala kang nagagawang tama. Kung hindi pa kita aalalayan, saan ka ba sa tingin mo pupulutin, ha? Papa, anak mo ako. Hindi ako kung sino lang. Bakit ganyan kayo kung pagsalitaan niyo ako? Pagbuksan mo ng gate ang bisita. Alba? Banjo, halika. Pumasok ka dito sa loob. Dito ka lang. Hindi rin naman ako magtatagal. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ayos ka lang ba? Nilalagnat ka? Ang putla kasi ng balat mo eh. Hindi. Tsaka ano tong nasa braso mo? Kalmot ba yan? Ang haba at ang pula. Tara, gamitin muna natin. Hindi na, Alba. Pwede nga ako muna. Kailangan ko na kasing sabihin sa'yo to eh. Ano ba yun? May gusto nang bumili nitong lupa nyo. Eto, at dala ko ng pera. Kapalit nun, meron din silang inaalok na mansyon doon sa ibang baryo. Ito, tanggapin mo. Ang laki nito, Banjo. Salamat sa tulong mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi lang yun ang gusto kong sabihin sa'yo, Alba. Meron pa? Tsaka, bakit hindi na lang natin sa loob pag-usapan? Gusto ko na maghiwalay tayo. Ano? Pero bakit? Bakit ngayon pa kung kailan nahuhulog na ako sa iyo? Patawad, Alba. Gano'n na lang yun? Matapos mo akong paibigin? Pagkatapos mong kunin ang loob ko, biglang iiwan mo na lang ako sa ere? Ang daya mo naman, Banjo. Kailangan. Ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Sa atin o sa'yo lang? Patawa ka ba? Bakit ang ingay dito? Sino ba kausap mo? Oh, Banjo, nandito ka pala, iho. Magandang araw po, Tito Lazaro. Nag-usap na tayo tungkol dyan, iho. Sabi ko naman, di ba? Papadala ang itawag mo sa akin. Dahil ikakasal din naman kayo nitong anak ko sa uli. Hindi na mangyayari yan. Dahil wala nang palabra di honor si Banjo. Iwalay na kaming papa. Kaya ayoko na makitang pagbumukha niya dito sa pamamahay natin. Alba! Sa ka pupunta, iha? Hindi yon ang unang beses na nabigo ang puso ni Mama Miss Amy. Pero masakit pa rin. Nasanay na kasi siyang may Banjo sa buhay niya na umaalalay sa kanya. Hindi naman yung tungkol sa pera, kundi dahil pakiramdam ni Mama ay may kakampi na siya. Masasandalan, pagsasabihan at maiiyakan. Tapos biglang, wala na? Nakipaghiwalay na? Parang sakit naman nun, di ba? Kasi nangako pa sa kanya si Banjo na hindi niya iiwan ng Mama. Tapos biglang ganito, ayaw na niya? Buksan mo ang pito, iha. Mag-usap tayo. Ayoko, Papa. Pakiusap. Huwag gayon. Ayokong humarap sa kahit sino. Kahit ikaw pa yan. Umalis na si Banjo, iha. Pinasasabi niyang, sana raw, ay magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-usap para maintindihan mo siya. Ano bang gusto niyang intindihin ko? Na wala siyang isang salita? Katulad lang din siya ng iba? Hindi marunong manindigan? Kaya utang na loob, Papa. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya kahit kailan. Ayoko nang makarinig ng kahit ano tungkol sa kanya. Minahal ka ng tao, Alba. At minahal ko rin naman siya, Papa. Ano? Tinulungan niya ba ako para lang iwanan? Hindi siya charity. Sana alam niya yon. Nagmamalasakit lang siya sa atin. Pues hindi ko kailangan ng malasakit niya. Wala kang utang na loob sa tao. Ikaw ang nagsabi niyan, Papa. Ang punto ko lang naman, kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako iiwan ng basta-basta lang. Siguradong may rason. Pinakinggan mo na ba siya? Paano? Sumingit ka eh.
Kausapin mo siya kapag handa ka na. Ayoko! At wala kang magagawa doon. Ilang araw nagkulong si Mama sa kwarto niya matapos ang tagpong yon. Ilang beses na rin siyang kinakatok ni Lolo Lazaro, pero talaga hindi siya lumalabas ng silid niya. Kalaunan, hinayaan na rin siguro siya. Isang araw, nagising na lang siya may kumakatok na ulit sa pinto niya. Pero sa pagkakataong ito, mukhang may kasama ng papa niya. Alba, hanggang kailan mo ba balak magkulong sa kwarto mo? May bisita tayo ha? Bisita? Sinong bisita? Ano ba yung itsura mo, iha? Bakit sabog-sabog ang buhok mo? Ang putla-putla mo. Ilang araw ka na kasing hindi kumakain Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan, Papa. Ang laki na ng itim dyan sa ilalim ng mata mo. Ito nga pala sila Kandula. Siya yung sinasabi ni Banjo na gustong bumili nitong lupa natin. Kausapin mo muna siya. Gusto kong magpahinga dahil masyado akong nahihilo, anak. Magandang araw, Binibini. Magandang araw rin. Alam ko na sabi na sa'yo ni Banjo ang tungkol sa alok ko sa kabilang baryo. Para sa akin, mas ayos kung doon na kayo. Lalo na kung wala kayong opsyon kung saan kayo titira pagkatapos ito. Maayos naman ba ang lugar? Kung gusto mo, pwede ko kayong dalhin doon ng papa mo para makita nyo. Sige. Kinabukasan, pinuntahan nga ni na Mama ang mansyon na tinutukoy nila Kandula. Tulad ng sinabi nito sa kanya habang nasa biyahe, tahimik ang baryong napuntahan nila. Maganda rin ang mansyon na gustong ialok sa kanya nila Kandula. Kaya naman agad niyang tinanggap yun. Gusto rin kasi niyang makalayo kay Banjo. Pag uwi niya sa bahay nila, nagulat na lang siya nang makita niya nakasalampak ang papa niya sa lapag at sumusuka ng dugo. Alba, dumating ka? Huwag na po kayo masyado magsalita. Tutulungan ko po kayong tumaya. Anak, at tingin ko, lumalala na itong nararamdaman ko. Uminom na ho ba kayo ng gamot niya? Pero iba na to Parang hindi na to simpleng sakit lang. Nagdali ko ng mauwaw. Halos mawasak na ang butas ng puwetang ko. Dahil hindi ko mailabas ng maayos ang lumi. Hinana ko. Bakit hindi mo sinasabi sa akin pa? Ayaw kong mag-alala ka. Hindi dapat ganyan pa. Anak mo ko, kaya natural lang na mag-alala ako sa'yo. Halina po kayo. Aasikasuhin ko na po kayo. Buong gabing binantayan ni Mama si Lolo Lazaro at sa mahabang oras na yon, hindi niya nakita ang kabit nito. Hindi alam ni Mama kung naghiwalay na ba ang dalawa o talagang hindi pa tamang oras para magtagpo ang landas nila. Ramdam siguro ng tadhana na bibigyan niya ng pang-anak na sampal ang kabit ng papa niya. Ilang araw niyang hindi nilubayan ng pag-aalagang papa niya. Dahil nga rin doon, unti-unting naalis sa utak niya si Banjo. Nandun pa rin naman yung sakit, pero hindi na tulad nung nakipaghiwalay ito sa kanya. At nung umayos na ang pakiramdam nito, tsaka sila lumipat sa nasabing mansyon. Aalalayan ko po kayo pa. Huwag ka munang bumaba. Kaya ko pa naman, Alba. Alam ko ho. Pero mas gusto kong tinutulungan ko kayo. Masyado namang malamig sa lugar na ito. Pero tahimik, di ba? Oo, at walang masyadong tao. Maaga raw kasi nagpapahinga mga tao dito. Kailangan ko ba talaga nitong tungkol na to? Kaya ko pa naman maglakad. Pero nangihina po ang tuhod nyo, di ba? Kaya kailangan. Natatakot na ako makita ka ulit na nakasalampak sa sahig. Dito po tayo sa loob pa. Nag-usap na ba ulit kayo ni Banjo? Para saan pa ba? Tsaka hindi naman na siya nagpakita ulit. Kung magpakita siya ulit sa'yo, kakausapin mo ba siya? Depende ho sa sitwasyon. Ang mahalaga, nabenta na natin ang mansyon at nabili naman kailangan mong mga gamot. Hindi sapat ang gamot dito, Alba. Kahit ano, hahanapan ko ng paraan. Gumaling lang kayo. Siguro mga 1 linggo lang ang itinagal nila sa mansyon nang biglang nagkaroon ng mga nagpaparamdam sa mansyon na tinitirhan nila Miss Amy.
Ano yan? Ikatlong gabi na tong ganito ah. Iya. May narinig ka bang ingay? Bigla ako nagising dahil doon. Dito ka na lang humatulog, Papa. Kung hindi kayo makatulog ulit. Hindi na iya. Pero kung maulit tong pag-iistorbo sa atin, pwede kaya natin itong i-report sa barangay nila? Pwede naman ho siguro. Ganun na lang ang gawin natin. Sa mga sumunod na gabi, parang mga mabibigat na yabag naman daw ang tila naglalakad sa itaas ng bubong. Kahit anong posisyon na sa kamang ginawa ni Mama para lang makabalik sa pagtulog, pero wala man lang itong epekto. Hanggang isang umaga, natanggap ni Mama ang hindi niya inaasahang pagkatok sa pintuan nila. Sino yan? Alba, Banjo? Anong ginagawa mo rito? pinilayas ako sa amin, Alba. Nalaman kong nakalipat na pala kayo rito sa baryo na sinasabi ko sa inyo. Baka pwedeng dito muna ako. Tutulungan ko sa pag-aalaga mo kay Tito Lazaro. Ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos mo akong iwanan sa ere, gusto mong tanggapin kita ulit sa buhay namin na parang wala lang. Pasensya na pero ayoko. Maawa ka naman sa akin, Alba. Wala akong matitirahan. Hindi naman ako magiging pabigat sa inyo dito. Tutulong naman ako. Wala kaming ipakakain sa'yo, Banjo. Hindi kasing dami ng pera at pagkain yung meron dito sa amin. Sa iba ka nalang maghanap ng matutuluyan. Banjo? Iho! Papa, bakit po kayo bumangon? Di ba sabi ko sa inyo magpahinga lang kayo? Ako nang bahala maghanda ng kakainin mo. Ano pa bang hinihintay mo, Iha? Bakit hindi mo papasukan si Banjo? Isali mo na siya sa pagkain ihain mo. Iho, pumasok ka na rito sa loob. Papa! Ako ang masusunod, Alba. Hindi ikaw. Maraming salamat po, Tito. At sa'yo rin, Alba. Bahala nga kayo dyan. Hindi naman kinamumuhian ni Mama si Banjo, Miss Ami. Sadyang gusto niya lang itong turuan sana ng leksyon. Ang totoo nga niyan, daawa siya sa lalaki dahil sa sitwasyon na pinagdadaanan nito ngayon. Pero para mapanindigan ang tampo niya sa lalaki, ginawa niyang lahat para umiwas dito. Ako nang bahalang maglikpit dito, Alba. Magpahinga ka na. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Mag-iisang linggo ka na rito ah. Naiintindihan ko ang galit mo sa akin. Tinatanggap ko lahat ng hinanakit mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pang hintayin ka. Kaya ko magpatawad. Pero hindi ako nakakalimot, Banjo. Kahit ano pa yan, handa akong harapin basta ikaw, Alba. At saka, sa papa mo lang ako nakaramdam ng pagtanggap ng isang ama. Kaya pasensya na rin kung pakiramdam mo ay nakikihati ako sa'yo. Hindi ako ganun mag-isip, Banjo. Masaya akong yun ang nararamdaman mo. Kung ganun, wala na akong ibang nasa isip kundi kung ano pang gagawin ko para lang mapatawad mo ko. Sa susunod na natin pag-usapan yan. Imbes na puro salita, dinaan na lang ni Banjo sa gawa ang lahat ng kailangan niyang resolbahin sa pagitan nilang dalawa ni Mama. Daalala ko inamin niya sa akin habang nagkikwento siya na nung mga panahong yon ay may pagtingin pa rin siya kay Banjo. Sa totoo nga lang, ang laki raw ng pasasalamat niya na bumalik si Banjo sa buhay nila ng papa niya. Pinagaan kasi nito ang lahat ng pinapasan niya. Halos inaago na nga ni Banjo ang responsibilidad niya ng pag-aalaga sa papa niya na para kay Mama, wala naman siyang problema. Hanggang sa isang gabi, nagising na lang siya sa kakaibang ingay sa tabing kwarto niya. Ayan. Sige. Diyan mo ako ilutin. Ang sarap niyo sa pakiramdam. Ang dami naman lamig ditong katawan mo, mahal. Sana hindi mo ako pandirihan. Ang laki ng pinagbago ng katawan ko. Huwag ka mag-alala dahil hindi mangyayari yun. Hindi ko na kaya to. Alba! Bakit biglang-bigla ka na lang pumasok sa kwarto na may kwarto? Ang tagal ko na nagtitimpi, Papa. Sa unang mansyon pa lang,
Halos masuka na ako kakapakinig ng mga ungol at palitan niyo ng tawa ng kabit mo. Hindi ko na kaya itong pagtataksil mo. Oh, wag! Wag kang lalapit! Sino ba to? Oh, teka, hindi ba to totoong buhok? Sino ka? Alba, Banjo? Anong ibig sabihin nito? Papa? Kayong dalawa? May relasyon ba kayong dalawa, ha? Anak, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo kung malinaw na malinaw ang ebidensya? Papa! Ikaw, kaya ba, ha? Kaya ka ba nakipaghiwalay nun dahil may relasyon kayo ng papa ko, ha? Ang kapal ng pagmumukha niyo! Anong iyak ka? Sinira mong pamilya ko. Sinira mong bait ko. Minahal kita at ngayon, nahulog na naman ako sa patibong mo. Huwag mong saktan si Banjo, Alba. Ako may kasalanan nito. Inakit ko siya. Isa ka pa, Papa! Ayaw na ayaw mo pa akong nakikipagrelasyon sa kapareho ko ng kasarian. Pero isa ka rin pala. Mga salot kayo sa lipunang to. ginawa lang yun ng papa mo para protektahan ka, Alba. Protektahan! Naririnig mo bang sarili mo, ha, Banjo? Paano ako poprotektahan ng taong may dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon, ha? Sabihin mo nga sa akin. Anong klaseng logic ang ipapaintindi mo sa akin sa katotohanan ng bakla ang tatay ko? At karelasyon pa niyang dati kong nobyo! Sige nga, sabihin mo! Hindi mo maintindihan, Alba. Dahil wala ka sa sitwasyon ko. Ang hindi ko maiintindihan. Dahil una pa lang hindi ka naging totoo sa akin, Papa. Matatanggap ko pa na sa ibang tao ko maririnig dati na hindi ako pwedeng magmahal ng babae. Kaso galing pa sa'yo. Galing sa'yo na may kabit na lalaki. Yung isinuka ko pa. Hindi mo rin ako matatanggap. Matatanggap ko kung nagsabi ka ng totoo. Nagmamahalan kami. Kung nagmamahalan kayo, ano palang naging pwesto ko sa buhay mo, ha? Ikaw ang nagpakilala sa akin sa taong matatanggap kung sino talaga ako. At bakit ganyan ang boses mo, ha? Bakit hindi ka magboses babae ulit? Damang-dama mo kanina habang naglalandian kayo, hindi ba? Bakit boses lalaki ka na, ha? Sinabi ko na sa'yo sabihin na natin sa kanya, Banjo. Natatakot pa ako noon. Lecheng buhay to. Ang nobyo ko tsaka ang tatay ko. Shit, binabaliw niyo ako. Patawad. Patawad. Patawad na naman. Yan na lang mo talagang maririnig ko sa'yo, ha? Mali na bang magmahal, Alba? Talagang sinasabi mo yan sa akin, Papa. Ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit sumunod ka rito, Banjo. Ang galing mo. Talagang ginamit mo ba ako para makapagsama kayong dalawa? Wala naman akong pakialam eh. Hindi ko lang matanggap na nagawa niyo akong tarantaduhin ng ganito. Alba! Alba, saan ka pupunta? Sa lugar na wala kayong dalawa. Ayoko kayong makita. Alba! Huwag kang lalabas, delikado! Wala nang mas delikado pa kaysa sa pagmamahalan yung dalawa. Alba! Banjo, ano yung nakatayo sa harap ng gate? Pumasok ka na sa bahay, dali! Ano yung nakita ko? Bakit gano'n na lang kalaki yung hayop na nasa labas ng gate? Parang kahit anong oras ay lalapain niya ako. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng umaga dito, Alba. Delikado ang mga nasa paligid natin. Anong ibig mong sabihin? Baryo to ng mga aswang. Doon na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ng Mama Alba ko, Miss Ami. Parang naging isang survival night ang buhay nilang tatlo sa loob ng mansyon. Buti na lang din, may mga stock silang pagkain at gamot ni Lolo Lazaro. Kaya hindi na rin nila kailangan lumabas pa noon ng bahay at nanatili na lang sa loob. Yun nga lang, ang akala ni Mama ay sa mga aswang siya kailangang matakot. Yun pala sa ibang bagay. O mas magandang sabihin sa dati niyang nobyo. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pa ng approval mo para tumira pa ako dito. Kung tanggap naman ako ni Lazaro. Hindi lang si Papang nakatira sa bahay na to, Banjo. At huwag mong asahang magugustuhan kita para sa kanya.
Mandiri ka naman, Banjo. Naging tayo, oh. Vanessa! Vanessa yung tawag mo sa akin, hindi Banjo! Salamat talaga sa papa mo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na nasusuot itong mga damit na matagal ko nang inipon sa damitan ko. Yan bang dahilan kung bakit ka nagtago dito? Dahil hindi tanggap ng papa mong pagiging bakla mo. Sino bang tatanggap sa'yo? Kung ganyan ka manamit? Seryoso ka? Black hair clip? Black dress? Black lipstick? Black eyeshadow? Black stilettos? Matanong kita, saan ka makikipaglamay ha? At sinong ihahatid nyo? Ikaw? Hindi na mahalaga sa akin kung tanggap ako ng magulang ko o hindi. Matagal ko nang alam sa sarili kong hindi na kami magiging ayos. Ang importante sa akin, nasa akin si Lazaro. Pero ikaw, ano kaya mangyayari sa'yo kapag nalaman ng papa mo ang totoo? Bakit natahimik ka? Napipipi ka na naman pala pag sinampal ka ng katotohanan. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mong hindi malaman ni Lazaro ang tungkol sa baho mo, susundin mo lahat ng gusto ko. Naintindihan mo ba? Bakit ayaw mo sumagot? Naintindihan mo ba o sasabihin ko ngayon din? Oo na. Naiintindihan ko na. Galing! Magkakasundo naman pala tayo. Hirap daw lunukin ni Mama ang katotohanan na meron na siyang madrasta at walang iba, kundi ang lalaki minsan na ring bumihag sa puso niya. Parang nagkaroon ng full transformation si Banjo. Dahil kung puro polo, long sleeves, nakawaks ang buhok, may mamahaling relo at topsider ang suot niya noon, ngayon, ibang-iba na siya. Mula ulo hanggang paa, pangbabae na. Nahulog! Alba, lumapit ka rito. Kunin mo nga itong mga nabasag, dali. Natatakot akong tapakan at baka masugatan pa ako. Teka, kukuha lang ako ng daspan at walis. Lumapit ka rito ngayon na. Pwede naman gamitin ng kamay. Bakit magwawalis ka pa? Pinatatagal mo lang trabaho eh. Bakit kasi kailangan ako pang kumuha niyan? Sinasagot mo ako, ha? Sige, huwag mong kunin yan. Basta sasabihin ko kung anong nalalaman ko. Eto na, sige na. Kukunin ko na. Dalian mo sabi! Aray ko. Huwag mo kasing hilahin yung kamay ko. Akbo ko, aray ko. Ito, yan! Nagigigil ako sa'yo. Ayoko sabing sinasagot-sagot ako. Bitawan mo ako, Banjo. Nasasaktan ako. Sinasabi ng Vanessa. Hindi Banjo, kundi Vanessa. Anong nangyayari dito, Vanessa? Bakit mo sinasaktan si Alba? Mahal, hindi kasi nag-iingat to sa Alba eh. Nabasag niya yung plato, kaya tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ano na naman bang ginagawa mo? Ha, Alba? Bakit hindi ka marunong magpalaga ng mga gamit? Ha? Linisin mo yan! Paano kung matapakan ko yan? At masugatan ako? Anong gagawin mo? Yun nga ang sabi ko sa kanya, mahal. Pero kumalma ka na. Ako nang bahala na dumisiplina sa kanya. Kung gano'n. Sige, makakapagpahinga na rin ako sa batang yan. Salamat, mahal. Akyat muna ako sa taas, ha? Kiss ko muna. Sige, mahal. Susunod ako. At ikaw naman, kung inaakala mong may magiging kakampi ka pa sa pamamahay na to, nagkakamali ka. Ako na ang masusunod, Alba. Hindi ikaw. Walang araw na hindi siya inapi ni Banjo. Nagkaroon pa ng isang beses na kinulong siya dito sa kwarto at hindi pinakain ng 2 araw dahil lamang tiyan niya ang puting pestida nito. Ang laki ng ipinagbago na ugali ni Banjo o kilala na bilang Vanessa. Kung ano-ano na lang ang inuutos tungkol sa kanya na hindi na niya maintindihan kung seryoso pa ba o pinagtitripan na lang siya. Pero sinunod pa rin niya dahil sa takot niyang maparusahan ito. Chinchunso, ito yung madalas na ginagamit ni Vanessa sa mukha niya. Nakala mo naman ikinaganda niya. Hoy!
Hechizarang maid of honor, bakit pinapakialaman mo ang mga gamit ko, ha? Inutusan ba kita? Bakit ganun? Nangingibabaw yung pagkabrusko ng boses niya. May sinasabi ka ba, ha? Wala. Wala naman pala eh. Ano bang ginagawa mo rito? Lumayas ka na nga sa harapan ko at nauumoy ako sa pagmumukha mo. Maglinis ka nga ng banyo. Pareho na kayo ng amoy. Alba, anak, Nandiyan na ako, mahal. Papa, Ano sinabi ko sa'yo? Di ba maglinis ka ng banyo? Kaya ko nang alagahan si Lazaro. Papa, kung tinatawag mong Lazaro Vanessa, bakit tinatanggalan mo ako ng karapatang alagaan siya? Ikaw ba ang asawa? Anong klaseng pag-iisip yan? Sumusobra ka na! huwag na kayo magabay. Ang sama ng pakiramdam ko. Magtutuos tayo mamaya, Alba. Ako na bahala sa'yo, mahal. Hindi mo kailangan si Alba. Salamat, mahal. Ibang level ng katraydoran ang naramdaman ni Mama noong mga panahon yon, Miss Amy. Sinong mag-aakala na ang taong akala niyang mapagkakatiwalaan niya, gagamitin pala sa kanyang kahinaan niya. Pagdating ng gabi, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi niya na kayang ginagawa sa kanya ni Vanessa. Para sa kanya, hindi na makatarungan. Halata namang hindi pera ang habol nito sa kanyang papa. Pero ang hindi niya maintindihan, bakit parang binubura na siya ni Vanessa sa buhay ng ama niya? Natigilan siya nang makarinig ng katok sa pintuan. Nang buksan niya, hindi pa siya nakakapagsalita ay napaupo na siya sa sahig nang sipain siya ng malakas ni Vanessa. Ka nga dito? Aray ko, ano bang problema mo? Sinabihan na kitang magtutuos tayo, di ba? Ang kapal ng mukha mong subukang agawin sa akin ang atensyon ni Lazaro. Ni hindi mo naman siya inaalagaan na maayos. Tama na, maawa ka sa akin. Tama na, Vanessa. Tama na. Titigilan kita kung mawawala ka na sa buhay naming dalawa. Hindi ka na kailangan ni Lazaro dahil nandito na ako. Napaka-inggitera mo. Halatang walang nagmamahal sa'yo. Kaya heto ka uhaw sa atensyon ng iba. Alam ko, kaya sisiguraduhin kong mawawala ka sa paningin naming dalawa. Vanessa! Buksan mo tong pinto! Magbukoy ko ng dito! Parang awa mo na! Vanessa! Ay, Diyos ko, tulungan niyo ako. Natatakot na po ako. Nagugutom na rin ako. Ano yun? Yung tunog na yun. Mama, ayoko na rito. Tumagal ng ilang araw ang pagkulong ni Vanessa kay Mama sa kwarto niya. Walang tubig, walang pagkain, ni hindi rin siya nakakaligo. Tuyot na tuyot ng lalamunan niya at halos hindi na rin siya makapagsalita. Araw-araw siya nagmamakaawa kay Vanessa na sana pakawalan na siya nito. Pero parang hindi man lang siya nag-i-exist sa mga mundo nito. Madalas niyang marinig ang mga tawanan ng kanyang papati Vanessa at tila nakakalimutan na nila ang tungkol sa kanya. Tuwing gabi naman niya naririnig na parang may umaaligid sa labas ng kwarto niya hanggang sa napagod na rin siyang pagmakaawa sa mga ito. Wala na siguro to. Vanessa, anong ginagawa mo rito? Akala ko pa naman patay ka na. Ililibing na sana kita eh. Huwag mo akong hawakan. Napakarumi ng kamay mo. Gutom na ako. Uhaw na rin ako. O sige, pakakainin kita. Basta susundin mo ang inuutos ko sa'yo pagkatapos. Kahit ano pa yan. Gusto ko lang talagang makakain. Sumunod ka sa akin. Ubus na ang gamot ng papa mo. Kaya kailangan lumabas ka ng mansyon at bumili ng gamot niya. Kailangan bago maggabi ay makabalik ka rito. Naintindihan mo ba? Lalabas. Pero diba sabi mo delikado sa labas? Kaya nga babalik ka bago magtakip silim, di ba? Ayaw mo. Mas mabuti pang ikulong na lang kita ulit. Hindi! Ayoko! Sinisigawan mo ba ako? Hindi ko sinasadya. Talaga lang.
At wag na wag mo kung susubukan. Oh, kainin mo. Anong pagkain to? Soup number 5. Kakainin mo ba o hindi? Huwag kang maarte ha. Mabuting at pinapakain pa kita. Che! Oo. Bago lang kasang lasa nito sa tiyan ko. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa'yo? Dalian mo na. Malapit nang magdilim mo. Mabilis na sinunod ni Mama si Vanessa at pagkatapos ay naligo pa bago siya tuluyang lumabas ng mansyon. Hindi na nga niya nakita ang kanyang papa, kaya wala siya ideya kung ano na bang lagay nito. Ang plano niya raw sana, bibilisan niya lang bumili para makabalik siya kaagad sa mansyon. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay naramdaman niyang may humampas sa ulo niya, dahilan para bumagsak siya sa semento. Bago magdilim ang paningin niya, nakita niya kung sinong gumawa nito. Ang nakangiting tagumpay na si Vanessa. Pagbukas niya ng mata niya, unang bumungad sa kanya ay mukha ng isang matipuno at gwapong lalaki. Napabangon agad si Mama at dilibot ang paningin niya sa kubo. Agad siyang kinabahan nang makitang dalawa lang sila sa lugar na yun. Kinapkap niya ang sarili niya dahil baka may nangyari na palang hindi niya alam. Gising ka na pala. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Paano ako napunta sa kubong to? Sinagip kita kasi munti ka nang ialay sa mga aswang. Mga aswang? Isa akong manunugi sa mga aswang, Alba. Matagal ko nang binabantayan ang baring nito. Pero, paano? Sino? Si Vanessa? Narinig ko ang kasunduan nila. Ikaw, kapalit ng paggaling ng ama mo. Tamang-tama ka para sa kanila. Dahil sariwa pa ang dugo mo. Isang birhen. At dahil doon, kaya ikaw ang gusto nilang konsumuhin. Hindi totoo yan. Kailangan ko nang bumalik sa mansyon. Si Papa, mapapahamak siya. Kung aalis ka ngayon, baka hindi ka na makabalik sa inyo ng buhay. Kailangan mo maghanda, Alba. Hindi ko alam kung anong kwento mo. Kung bakit madaling mapapayag ng tao mag-aalay sa'yo ang grupo ni Lakandula para pagalingin ang ama mo. May sakit si Papa. Anong sakit? Normal lang naman nung uni, pero kinatagalan. Mas lumala na. Halos hindi na nga siya makilala sa sobrang panghihina niya. Kinulong ako ni Vanessa sa kwarto ng ilang araw. Kaya hindi ko na alam kung anong itsura niya ngayon. Hindi yan normal. At hindi rin kita hayaang ipahamak mo ang sarili mo. Tutulungan mo ako. Pero bakit? Hindi mo naman ako kilala. Nakita kita noon pa. Nung bata ka pa. Alam kong isa kang dayo. Alam kong isa kayo sa mga mayayamang pamilya sa lalawigan na to ang umasa sa swerteng dala ng sigbin. Pero ang hindi nyo alam, may kapalit lahat ng yon. Anong ibig mong sabihin? Nakatali na ang mansyon sa sigbin. Kaya kahit pinatay pa ng papa mo ang nilalang na yun noon, ay hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang kasunduan. Binalikan nila kayo sa pamamagitan ng mga sakit at paghihirap. Akala ko minalas lang kami. Kasama na yon. Pero dahil malapit nang matapos ang papa mo, ikaw na ang susunod. Hindi lang nag-iisip ang taong nagdala sa'yo sa grupo nila Kandula. Dahil ang hindi niya alam, gagamitin lang kayo ng mga yon para manakop. Hindi natatapos ang sumpa hanggat hindi pinuputol ang sumpa. Anong kailangan kong gawin? Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutong lumaban. Kung kailangan kong bumalik, babawiin ko ang buhay ko. At lahat ng kinuha sa akin ni Vanessa. Mula sa sandaling yon, hindi na pahinga ang sumunod na mga araw para kay Mama Alba kundi pagkahanda. Noong unang umaga, hindi siya ginising ni Adonis sa pamamagitan ng tawag, kundi ng lamig ng hamog na ipinahid sa palad niya. Yun ang unang aral. Huwag umasa sa babala. Sa mundo ng mga aswang, ang unang pagkakamali ay kadalasang huli na. Tinuruan siya ni Adonis kung paano makinig sa lupa, kung paano nag-iibang tunog ng hangin kapag may hindi na tao ang dumaraan, kung paanong ang mga ibon ay biglang tumitigil sa huni kapag may masamang presensya. Noong una, wala siyang marinig kundi sariling kaba. Pero sa pagdaan ng mga araw, natuto siyang kilalanin ang katahimikan na mali.
Ito na ang mga sandatang gagamitin mo. Saan? Parang sangkap naman to para sa pagluluto. Hindi baril ang gagamitin mo. Hindi rin espada. Paano ako lalaban kung ganon? Itong mga to, hindi lang simpleng sangkap. Kita mo tong asin na to. Ito ay hinaluan ng abo ng punong tinamaan ng kidlat. Kapag hinagis ko to sa lupa, ayan, nakita mo umusok, di ba? Oo, Para sa kanila, parang apo yan. ganyan lang. Asin? May kasaysayan ang mga yan. Tulad nitong bawang, 7 gabi itong ibinabad sa langis ng nyog. Hindi para sa amoy, kundi para putulin ang kapit nila sa katawan. Yung itak? Hindi pa yung pumatay ng tao. Kaya malinis pa ang loob. Hindi ka pwedeng pumatay ng aswang gamit ang galit lang. Kailangang malinaw ang isip mo. Paano kung magalit ako? Paano kung matakot ako? Doon ka nila papasukin. Anong ibig mong sabihin? Sa gabi, ang takot nagiging pinto. Kapag hinayaan mo yan, papasok sila. At kung manlaban ako? Malalaman nilang hindi ka basta-basta. Tulad nito, basahin mo. Claudere, Timorem, Aperere, Animam. Ang sakit sa lalamunan. Ganyan talaga. Mas matanda pa yung mga salitang yan kaysa sa simbahan. Nilalabanan ka ng katawan mo kasi alam nitong delikado. Parang may humihila pabalik sa akin. Huwag mong kontrahin. Pakinggan mo. Pero huwag mong sundan. Akala ko pa naman, kailangan kong maging malakas para magawa to. Hindi. Minsan, kailangan mong magpanggap na mahina. Tumakbo? Oo. Hindi lahat ng laban dapat ipanalo. Kailangang buhay ka hanggang dulo, Alba. At kung hindi ko kayanin? Kakayanin mo. Tuwing gabi, nagigising na lang si Mama dahil napapanaginipan niya ang nangyari sa Lola Karina ko. Pawis na pawis siya at mabilis ang paghinga. Hindi magtatagal ay papasok sa loob ng kwarto si Adonis para manatili sa tabi niya. Hindi siya nito rinayakap o tinatapik sa balikat, kundi tatanguan lang siya nito at ipaparamdam kay Mama na hindi siya nag-iisa. Unti-unti, napapansin niya nagbabago na siya. Hindi lang sa pisikal na anyo, kundi ang tindig, ang tingin, pati na rin ang paraan ng paghinga. Malayo na siya sa babaeng pinangungunahan ng takot. Ngayon, nakokontrol niya na ang sarili niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay siya. Nagiging handa na. Hindi lang para bumalik sa mansyon, kundi para harapin ang sumpang matagal nang naghihintay na wakasan niya. Tayo. Huwag kang tititig sa mata ko, kundi sa balikat. Ganito ba? Kapag aswang yan, galaw mo ang babantay nila. Ganito? Muli. Huwag mong gamitan ng lakas. Bantay mo ang timing nila. Paano ko malalaman kung kailan? Makinig ka sa hininga ko. Ngayon. Ayos. Kapag umatras sila ng kaliwa, sa kanan ka papasok. Huwag diretso. Pailis. Hindi pala suntok ang una. Hindi. Kailangan mo munang umiwas. Tapos gulatin mo sila. Kailan ko ihahagis tong asin? Kapag nasa isang hakbang na lang sila, bago ka pa mahawakan. At ang itak? Sa dulo na, kapag malinaw na ang isip mo. Kung hindi pa ako nakakabawi sa panginginig. Gamitin mo yan. Ang takot ang magpapabilis sa'yo kung hawak mo. Ulit? Kasabay ng pagsasanay ni Mama, tinuruan din siya mangaso ni Adonis para daw masanay siyang mamuhay nang hindi umaasang may darating na pera sa kanya para lang makabili ng uulamin. Sa madaling salita, hindi lang siya sinanay ni Adonis na makipaglaban, kundi talaga maging independent na babae. Doon natuto si Mama na kumain ng kamote, uminom ng buko, maligo sa sapa, at tumugis ng mga mababangis na hayop para gawing ulam. Habang ginagawa nila yon, minamanmanan din nilang mansyon. Minsan niyang nakitang lumabas ng mansyon ang papa niya.
Nakaupo na ito sa wheelchair at talagang butot balat ng itsura nito. Isang hapon yon, papunta pa lang sana sila sa mansyon nang may humarang sa kanilang grupo. Humanda ka, Alba. Kung siniswerte ka nga naman, naabutan pa natin ng alay. Kung sa tingin nyo makukuha nyo ako, pues nagkakamali kayo. Ganun pala. Sugurin niyo sila! Sundin mo lahat ang itinuro ko sa'yo, Alba. Hinanda ni Mama ang sarili niya. Dahil kasunod ang pagsigaw ng aswang, ay sabay-sabay naggumalaw ang mga kalahati nito. Unti-unting nagbago ang mga itsura nito sa harapan niya. Ang mga balat na kanina'y mukhang tao, nagsimulang magbitak-bitak. Mula sa mga siwang, sumilip ang itim at mamantikang laman. Gumagalaw na tila may sariling buhay. Ang mga mata nilang bilog ay nahati sa dalawa, naging pahaba, at kumikislap sa dilim na parang sa hayop na sanay manghuli sa gabi. Ang mga ngipin ay humaba at nagdikit-dikit, parang mga patalim na hindi pantay ang hugis. May bahid ang dugo at laway na tumutulo sa baba. Ang mga kukoy umunat at kumurba. Kumaskas sa lupa habang nag-iiba ang tindig ng kanilang mga katawan. Mula sa tuwid na lakad ng tao, naging baluktot at handang sumugod. May mga butong umusli sa likod at balikat, bumubuo ng mga aninong misturang pakpak pero hindi kailanman lilipad. Ang hininga nila ay bumigat, mainit at mabaho. Amoy nabubulok na karne at usok ng lupa. Bago pa man sila lumapit, inihagis niya na ang asin na may abo. Napaurong ang nilalang, napasigaw, kinamot ang sariling mukha na tila tinupok ng apoy. Doon umatras si Mama. Sumunod ang isa pa, mabilis ang galaw. Halos hindi na niya makitang anyo. Tinandaan niyang itinuro ni Adonis na kapag malapit na, saka pahinain. Pinahid niya ang bawang na may langis sa palad at nang mahawakan siya ng aswang sa braso, bigla itong nanghina. Parang piniga ang laman nito. Kaya ginamit ni Mamang sandaling yun para makawala rito. Sa kabilang banda, si Adonis ay mabilis na gumalaw. Hindi siya nagsayang ng oras. Pero hindi sila nag-iisa. Dumami ang mga aswang. Ang lupa ay tila gumagalaw. Nag-iingay ang mga puno kahit wala namang hangin. Napaatras si Mama nang madapa ang isang nilalang sa harap niya. Doon niya ginamit ang itak. Kung saan nalaglag ang katawan ng aswang sa damo, hindi sumigaw, kundi parang natunaw. Ngunit bago pa man sila makahinga, biglang nanahimik ang paligid. Tumigil ang mga ibon, huminto ang mga aswang. Parang may dumating na mas mabigat kaysa kamatayan. Mula sa pagitan ng mga puno, may umusad na anino. Mas matangkad, mas mabagal, mas sigurado. Ang mga matay nag-aapoy na tila baga. Ang tinig ay parang galing sa ilalim ng lupa. Lakandula! Nagpakita na siya. Ikaw? Yung lalaki nag-alok sa akin na tumira sa baryong to. Ikaw ang pinuno ng mga to? Pinuno ka ng mga aswang? At ngayong kilala mo na ako. Kailangan pa ba natin patagalin to? Kailangan ka na naming makuha para patuloy na kami mag-aaral sa baryong ito. Lumabad ka, Alba! Hindi ako papayag na makuha mo! Tama na! Hindi ko na kaya mga nangyayaring to. Hindi ko na itutuloy ang pag-aalay sa kanya. Lakandula, itigil na natin to. At sa tingin mo, ganun lang kadali yun ha? Ipinangako mo siya sa amin, kaya hindi pwedeng basta mo na lang siyang kunin. Lahat ibibigay ko. Lubayan niyo lang si Alba. Ako na lang singilin niyo. Dahil ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Vanessa? Hinaghintay mo kami ng matagal, Vanessa. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa mga taong hindi marunong tumupad sa usapan? Pero hindi pa rin naman gumagaling si Lazaro. Wala naman kayong ginawa para umayos ang buhay niya. Araw-araw nagtitiis pa rin siya. Gabi-gabi pinagdarasal niyang sana matapos na lang ang buhay niya. Kaya paano? Paano ko ipagpapatuloy to kung kayo mismo wala kayong ginawa? Dahil hindi mo pa naman ibinigay sa amin ang kapalit. Ano bang kapalit?
Ito ba? Hindi ko na kaya. Wala na akong iba pwedeng ialay. Kung kailangan, sarili ko na ang ibibigay ko para maputol ang sumpa. At sa palagay mo, sapat na yon? Alam mo ba ang bigat ng kasunduan, Iya? Gagawin ko. Sa sarili ko. Itinatama ko ang lahat ng pagkukulang ko. Pinuputol ko ng kasunduan sa inyo. Ng kusang loob. Ano? Hindi pwede yon. Hindi pwede basta ikaw na lang. Oo. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpadala kay Alba sa lahat ng to. Kaya sarili ko ang iaahalay. Talaga? Ang kusang loob? Hihintayin natin. Sa bawat patak ng dugo ko, sa bawat hininga ko, pinuputol ko na ang sumpa. Ako na ang magbabayad sa lahat ng sala ko. Hindi ko inaasahan. Kusang loob. Pinuputol ko. Pinuputol ko na ang lahat ng sumpa. Alba, buhayin mo ang sarili mo. Alba, ngayon na. Tapusin mo sila. Sa bawat patak ng dugo ni Vanessa, unti-unting nawawala ang dilim sa paligid. Ang mga aswang ay nagulat, tila nagtataka. Ang enerhiya ng baryo, ang sumpang matagal nang nakatali sa mansyon, ay unti-unting napuputol. Ang kapangyarihan ni Lakandula ay nanatili, ngunit hindi na kontrolado ang babae sa harapan niya. Hindi na siya ang susunod. Kasabay ng ungol ng mga halimaw, biglang nagbago ang anyo ng mga nasa paligid. Ang balat ng mga aswang ay tila pumutok, nagbitak-bitak na parang tuyong lupa. At sa bawat hinga nila'y umaalingasaw ang amoy ng bulok at dugo. Ang mga mata nila'y nagningas, hindi pula, kundi kulay abo. Parang abo ng patay na apoy. Sinugod ni Mama ang mga aswang. Huminga siya ng malalim, gaya ng itinuro ni Adonis, dahan-dahan, kontrolado. Sa bawat hakbang, naririnig niyang tibok ng sarili niyang puso, pero hindi na ito takot. Galit na may direksyon. Takot na ginawang sandata. Sumugod ang isa sa mga aswang. Ngipin ay lantad, kuko'y handang bumaon. Sa isang iglap, inihagis ni Mama ang asin na may halong abo. Sumabog ito sa hangin na parang usok ng kulog. Napasigaw ang nilalang, umurong, at doon niya ibinagsak ang itak. Hindi pa dalos-dalos, kundi eksakto. Isa pang lumapit at isa pa. Sa bawat bagsak ng itak, sa bawat sigaw ng mga aswang, tila may unti-unting napuputol sa loob niya ang takot, ang pagdududa, ang babaeng laging handang ialay. Sa gilid, napaatras si Dario, gumagapang palayo, habang si Vanessa ay napaluhod, humahagulhol, natatakpan ng sugat sa sariling kamay. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Lakandula. Ngunit ngayon, ang ngiti niya'y hindi na kasinggaan. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkainip sa mga mata niya. Dahil sa harap niya, hindi na ang alay ang nakatayo, kundi ang babaeng handang tumapos ng sumpa, kahit siya pa ang huling kailangang tumayo sa dulo. Tapos na. Alba, patawarin mo ko. At kung hindi mo man maanap sa puso mo ang pagpapatawad, tinatanggap ko. Hindi kita kailanman maiintindihan, Vanessa. Hindi ko rin magagawang patawarin ka. Tinatanggap ko. Parusa ko yung para sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero nagmahal lang ako. Si Lazaro. Siya lang ang tanging lalaking rumespeto at nagmahal sa akin. Sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Kaya ganun ako. Nabaliw ako. Nakalimutan kong pati ikaw. Minamahal ako. Buti alam mo.
Dahil binigay ko ang lahat sa iyo. Nagsakripisyo ako. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Pinaramdam ko sa iyo na parte ka ng pamilya ko. Pero ako, binura mo sa mundo ko. Mabutit alam mong hindi kita mapapatawad. Tanggapin mo yan gaya ng pagtanggap ko sa lahat ng parusa mo sa akin na hindi naman dapat. Nagmahal lang naman ako, Alba. At ako, hindi ba? Hindi ba kita minahal? Kaya nga para matapos na, ibibigay ko ang sarili ko sa kanila. Anong gagawin mo? Ito ang tanging paraan. Kumapit ka, Alba. Bakit? Bakit sa harapan ko? Wala nang sumpa, Alba. Tapos na. Malaya na kayo ng papa mo. Banjo! Bumalik ang lahat sa dati, Miss Amy. Nakabalik si Mama sa mansyon, pero kasama niya na doon si Adonis. Ipinakilala niya ang lalaki kay Lolo Lazaro na maluwag naman siyang tinanggap nito. Gumaling na rin ang matanda sa karamdaman niya at humingi ng patawad sa anak. Nung una, nahirapan si Mama. Hindi kasi niya alam kung paano niya harapin ang kanyang papa sa lahat ng nangyari. Doon sa gubat nila inilibing si Banjo o mas kilala na bilang si Vanessa. At ang sabihin niyo ni Mama kay Lolo Lazaro ay tumangis ito na parang walang bukas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa iyo, anak. Darating din tayo dyan, Papa. Sa ngayon, magpagaling muna kayo. Hindi ko na alam kung paano ko ulit haharapin ang bukas nang wala siya sa tabi ko. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Natulad ko rin kayo. Na nagkaroon ako ng karenina sa buhay ko. Tabang kayo. Napunta sa inyo si Banjo na minahal ko rin. Ginawa ko lang lahat yun noon dahil ayaw kong mapahama ka. Nung bata ko, punong-puno ng panghuhusga ang mga taong katulad natin na nagmamahal sa kapareho natin ng kasarian. Pero, nang makilala ko si Banjo, hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Pero bakit siya pa? Mahal mo pa rin ba siya? Hindi na. Patagal na. Lalo na ng mga panahong malaking ipinagbago niya. Kilala mo ako, Papa. Simple lang din ang sagot. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Tago, takot, at hindi alam kung paano ipaliliwanag ang sarili niya sa mundo. Pero hindi mo naman kailangang pakinggan ang opinyon ng ibang tao. Pero nung panahon ko, kailangan. Halos patayin ako ng papa ko sa pananakit dahil yun ang alam niyang disiplina para maging tuwid akong lalaki. Pero hindi niya alam. Lumayo lang ang loob ko sa kanya. Nawala ang respeto ko sa kanya. Pero hindi ang puso kong babae. At si Banjo, alam kong ganun din siya. Paano si Mama? Hindi mo ba siya minahal? Minahal. Mahal na mahal. Magkaiba ang pagmamahal na meron ako para sa kanilang dalawa. Si Banjo. Siya ang nagparamdam sa akin pwede akong maging totoo sa sarili ko. Habang si Karina naman ang naging iskap ko sa mapait na realidad. Siya ang safe place ko. Yun lang ang mahalaga para sa akin. Ikaw ba? Kailan ka ulit magmamahal? Hindi ko alam. Baka hindi na, Papa. Huwag kang magsalita ng tapos, anak. Dahil malay mo, nasa harapan mo lang pala. Ewan. Bahala na. Basta ang masasabi ko ng anak, hindi na kita pipigilan o hahadlangan. Pwede mo nang sundin ang puso mo. Magmula noon, naging maayos na ang takbo ng relasyon ni na Mama at Lolo Lazaro. Pinaparamdam din talaga ni Lolo kung paano siya bumawi kay Papa at ganun din ang ginagawa niya kay Lolo. Kung tatanungin niyo kung anong nangyari kay Adonis, naging sila ni Mama at ako ang naging bunga.
Ayaw pa nga maniwala ni Mama kay Papa na magkakatuluyan silang dalawa eh. Ayaw na rin kasi ni Mama na magmahal ulit sana pagkatapos ng mga nangyari. At kung hindi nga naging sila, baka wala ako sa mundo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano kabigat ang pinagdaanan nilang dalawa para gumaan ang mga buhay namin ngayon. Ang baryo? Nakalaya na. Wala na kasi sila Kandula. Hindi na rin umalis sa lugar na yon sina Mama, kaya ngayon, nandito pa rin kami sa probinsyang hindi ko nababanggitin ang pangalan. Ang mahalagay masaya na kaming lahat. Dumadalaw pa rin kami sa punto ni na Lola Karina, pati na rin ni Banjo. Bumibisita para magkwento sa mga nangyayari sa buhay namin. At si Karenina, hindi na sila ulit nagkita ni Mama. Ayos na rin, dahil baka pag bumalik ang nararamdaman ni Mama dun, masira pang pamilya ko. Pero kung magkikita man sila, tingin ko hindi na maapektuhan si Mama dahil mahal na mahal nila ni Papa ang isa't isa. Hanggang dito na lang, Miss Ami. Sana marami kayong natutunan sa kwento ng mga magulang ko. Maraming salamat sa pakikinig. Ang pag-ibig nga naman, walang pinipiling eksaktong lugar, pangalan o kasarian man yan. Kapag tumibok ang puso mo, yun ay dahil mahal mo talaga yung tao. Pero minsan, talagang kailangan mong timbangin kung tama pa bang ipaglaban mo pa ang isang pag-iibigan o kailangan mo ng bitawan. Tulad sa kwento ni na Alba at Lazaro, dumating ang mga taong para sa kanila sa mga panahong hindi nila inaasahan. Pero marami silang natutunan. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa kwento nila? I-comment nyo na. Aabangan ko ha. Paalam!